Hello mga students, welcome back sa ating discussions. Nandito na po tayo sa chapter 6. Well, nandito pa rin tayo sa expenditure cycle but this is part 2. Kasi yung part 1, we are talking about purchase and cash disbursement cycles. Dito naman, pag-uusapan natin sa chapter na ito yung payroll processing and then the fixed assets procedures. Dalawang magkahiwalay po ito na proseso. Yung sa chapter 5, the purchase and cash disbursements, magkarugtong po ito. Pero not necessarily yung payroll processing and fixed assets, kasi magkaibang process po ito. So dito muna tayo sa payroll processing, which is still part of your expenditure cycle. Now, believe me class, O sige, ayaw niyong maniwala, di ba? Payroll processing is simply a special case purchasing processing, okay? A special type of purchase processing system. Bakit siya special case? Kasi yung purchase processing, ano ba kasi yung ginagawa natin dito? Diba we purchase inventories o either raw materials kapag manufacturing yan o kaya naman pag merchandise or trading business, finished goods na available for sale. Dito, bumibili din tayo but we are not purchasing materials, we are not purchasing inventories, but we are purchasing labor. Okay? That is why special purpose siya or special case. And we will, because, although labor ito, we will still follow basically the same process, pero may konting specialization, may konting unique sa ating process. Number 2, why does this payroll processing makes it a special case? Pagdating kasi sa tawag nito, sa purchase processing kasi medyo standard, yung ating proseso. Kasi in general, we are only purchasing either raw materials or kaya naman finished goods. So wala itong differences, Pero pagdating po kasi sa payroll, we will have to adjust depending on the classes of employees. Anong klaseng empleyado ka? Kasi kung meron kang idea sa payroll, meron kang idea sa mga employment, merong iba't ibang klase ng mga empleyado. O meron lang akong nilagay dito at kinapture ko lang po ito base sa nakalagay sa ating reference book. Meron po tayong mga binabayaran ng arawan. Okay? Meron tayong binabayaran ng mga monthly. Yung hourly paid, usually sabihin na natin kagaya ko na ang status ko kasi ay mga part-time dahil parang ang status ko ay freelance for various universities and some private organization. Pag monthly kasi, ito yung mga regular na mga employees na buwan-buwan pinapasahod. Okay? O pag hourly, ang trabaho mo ay per hour, Kung pumasok ka ngayon, o bayad ka sa oras na yon. Pag monthly paid, regardless kung may mga holidays diyan, o bayad ka for the entire month, Pag piece workers naman, ito yung sabihin natin na sa mga laborers, if you are familiar, ang trabaho halimbawa, ikaw ay kargador, Nagbubuhat ka ng mga sako-sako ng bigas. Ang bayad kasi sa iyo diyan per piece. Sabihin natin na sa kada buhat mo ng isang sako, piso ang babayaran mo. So depende sa dami ng hahakutin mo, ng kakargahin mo, yung sasahurin mo. So they are paid by piece or piece workers, Meron din tayong mga commissioned employees, yung mga naka-commission based. So they are different, These classes of employees differ in terms of paano ba nila matatanggap yung kanilang sahod. So that makes this payroll processing unique. Number 3, meron pa tayong special accounting procedures dyan, sa mga employee deductions. Kasi meron tayong mga tinatawag na mga mandatory benefits. Mga deduction natin sa pag-ibig, sa SSS, sa PhilHealth, At meron pa tayong mga withholding taxes. Okay, either withholding taxes on compensation. Usually, withholding taxes on compensation ito. Okay, kapag ikaw ay mga salaried employee, salaried personnel. At ito pong mga ito, yung mga mandatory benefits at saka yung mga withholding taxes on compensation, they are not applicable sa mga trade accounts. Wala kang makikita diyan na SSS payable, PhilHealth payable, Kasi ang standard na journal entry natin diyan o debit, sabihin na natin inventories, credit, accounts payable. Samantalang dito, meron tayong i-recognize na payroll, Initially, isa-set up natin as a liability, tapos nakahiwala yung mga mandatory benefits. SSS premium payable,
Pag-ibig premium payable, PhilHealth payable, no? Tapos meron pa tayong withholding tax payable. So marami po siyang journal entry dyan. So medyo special po ang ating payroll processing. Next, the payroll activities are recurring. Although recurring din naman ang mga trade purchases, no, trade accounts, pero hindi yun consistent na sabihin na natin buwan-buwan or naka-fix na every week or every 2 weeks. Sa mga purchases natin on accounts, no, mga inventories, on a per need basis. Recurring siya on a per need. Pero ito pong mga payroll activities, they are really recurring. Madalas yan mangyari. Lalong-lalo na kung service-oriented ka. Mga manpower service provider, for example. Either weekly ang sahuran, no? Every week or every other week. Ito yung usual, no? Bi-monthly. O kaya naman monthly. Once a month ka babayaran. Nangyayari po yan, ano? Meron pa minsan, arawan ito, pero bibihira naman siya. So, ang problema kasi natin dito, pag magpe-prepare tayo ng large number of payroll checks, bukod pa doon sa ating normal trade accounts, no, it may overload the general purchases and cash disbursement system. So baka ma-overwhelm yung ating system kasi eto madalas siyang mangyari. So kumakain din yun ng space. So that makes them unique also. Number 5, writing checks. Yung pagsusulat ng cheque sa mga employee, it requires special controls. On a separate video lecture, pag-uusapan naman natin yung controls over the payroll processing. Combining payroll and trade transactions can encourage payroll fraud. Okay? So that is why we have to focus also our attention to the payroll processing. So these are the reasons why payroll processing is a special type of purchase processing system. Ano ba yan? Kung ano-ano nang nasasabi ko. Okay. So pakita ko naman sa inyo sa ngayon yung data flow diagram ng payroll procedures. So kagaya po ng makikita ninyo sa ngayon. Okay. Please take note of this. Ang source of labor mo, it depends sa nature of your operations. Kung manufacturing ka, meron kang galing sa production. Okay? At meron kang yung mga non-production personnel. Okay? Pero kung ikaw ay service type of business, okay, merchandise or trading ka lang naman, wala kang production, So manggagaling ka lang dito sa personal department. Okay? From the very start, halimbawa kakaumpisa pa lang, for the payroll team to determine sino yung papasahurin nila, ang nag-i-initiate ng notice para malaman ng payroll na meron tayong papasahurin. At saka kung may mga changes sa salary rates or even sa positions, kasi usually merong payroll system na naka-identify ano yung mga designations nitong mga tao nito. So we have the personal action form. Ipapakita ko din po sa isang separate video lecture yung sa mga accounting records natin o mga related na mga documents. So dito po from the personal department, ito yung either HR department na nagno-notify sino-sino yung mga empleyado natin ngayon na papasahurin. Okay? Pero pag meron tayong manufacturing, of course coming from the production, we will be receiving the job tickets and then the time cards. Etong time cards medyo old. Ito mga traditional approach ito. Traditional documents. Ito yung mga pinapunch sa mga bandy clocks. If you are familiar with a time card. Pero sa ngayon kasi with the improvement in technology, bibihira na. Although nangyayari pa rin po ito pero sa ngayon marami na yung mga naka-biometrics kahit sa production. Pagpasok mo, pa-punch mo lang yung finger mo para ma-capture yung fingerprint sa biometrics. Ganun din pag uwi mo. So, lessen na yung mga paper documents, like this time cards. Pero sa ibang mga companies na medyo traditional pa rin, gumagamit pa rin naman sila niyan. Okay? Etong job tickets na ito, explain ko po ito later on. Pero ito yung mga ginagamit natin as reference para pagdating sa cost accounting, malaman nila ano yung ipapasok natin as direct labor. So relevant po ito for cost accounting purposes. Para 'di ba yung direct labor natin kasi doon sa ating cost accounting sa process natin from the raw materials, 'di ba may mga different schedules tayo diyan, mga manufacturing schedules.
So the direct labor is then converted into work in process kapag hindi pa naman yan nagagawa. So relevant po yan for determining magkano yung ating work in process inventory. Pero dun sa mga non-production personnel, okay, at saka yung mga back office support, nakabase tayo sa mga time cards. Nandoon yung ating mga, eto kasi yung magsisilbing attendance. At syempre, pag magpapasahod ka, you have to check on the attendance and you have to verify. Pumasok ba itong mga empleyado na ito? We want to avoid overcharging, and especially yung mga ghost employees. So, may mga controls din tayo na sinisingit, ipinapasok dyan para maiwasan natin yung mga payroll fraud. Okay, so that is updating, updating the WIP account. And the preparation of payroll, kasama na dyan pag-compute, pay on a per hour, magkano yung rate, magkano yung mga withholding, no? Of course, we have the employee payroll records. Kasi chine-check natin, ito yung mga employees natin, no? Ito din pa yung mga nasa employees natin, employee listing natin, employee records. For sort of verification lang, no? Lahat ba ng may time cards ngayon or may equivalent attendance, lahat ba yan mga empleyado natin? Baka mamaya may nadagdag na hindi naman talaga dapat natin empleyado. Okay, so yun po yun. Now, once okay na po, the payroll will prepare the paychecks, employee paychecks, and then it will be distributed to the employees. Ito on the assumption that we are preparing paychecks, mga cheque. Pero sa iba kasi, hindi na po tayo gumagamit ng paychecks. Naka-ATM na tayo. Direct credit na po ito. Pero usually sa mga unang beses, unang sahod ng mga empleyado, gumagamit pa rin po ng cheque. Okay? Then the rest, kapag meron ka ng bank account, let's say BPI, Land Bank, or BDO, or other bank accounts, so diretso na po yung credit, yung sahod mo doon sa ATM. So madali na lamang po ito. Okay? Pero kung naka-cheque yan, syempre tatanggapin niya ng empleyado and then ipapa-encash or ida-deposito niya yan sa bangko. Okay, so ganun po yung process at ito po yung part na ito sa ating data flow diagram. Now, meron tayong tinatawag na payroll register and the payroll register summarizes sino-sino yung lahat ng mga yung mga magkano yung ating binayaran na payroll. Okay? Naka-list down diyan yung mga empleyado, no? So more of summary naman po itong ating payroll register. At dito po nagkakaroon na tayo ng entry to recognize the liability, to recognize the accounts payable. Okay? It depends kung mga naka-voucher payable system tayo, di meron tayong vouchers payable. Okay, and we will have to follow the cash disbursement process later on pag nagbayaran na Makikita po ninyo dito from the prepare accounts payable, syempre ito yung set up the recognition of liability. Please take note balikan po ninyo yung purchase process, yung portion ng recognition of liability, parang papasok na siya doon. We will follow the same process na. Kaya nga makikita ninyo dito, we have the amount, the due date, check number, then voucher register. And then meron tayong voucher packet, prepare cash disbursement. So hindi na po ito bago sa inyo kasi konektado na po ito doon sa ating purchase processing. Okay, that is why hindi na po bago yung mga terms dito. Now, yung prepare cash disbursement, as you can see here, payroll check is also forwarded doon sa bangko. Now, eto, ganito yan. Maari kasi na hindi na magdi-distribute ng payroll check. Okay? Para doon sa mga naka-check, sa mga naka-ATM na so hindi na po ito papasok. Hindi na ito mag-a-apply sa atin. Baka kasi tanongin ninyo, sir, magdo-duplicate ba yan? Kasi meron tayong employee paycheck dito, dito meron din tayong employee paycheck. This one only applies if we have to manually prepare checks. Pero kung hindi man, electronic na, diretso na ang arrangement sa bangko, meron na tayong bank arrangement for payroll processing. After we we prepare, usually ang mga supporting documents natin diyan yung mga payroll registers, Okay? We prepare a check. Meron kasi tayong tinatawag na payroll impressed, impressed account. Sa iba, parang nagsiset up, parang petty cash fund, parang revolving fund. Nakaset aside yung pera para pambayad ng payroll. So it may be applied also for our payroll processing. Magsasantabi ng account
para for payroll processing only. Popondohan yun para then later on, i-distribute ng bangko kung sino-sino man yung mga employees na nandoon sa payroll register. Okay? So, mag-disburse ka lang, kunwari, 2 million. Okay? Sasabihan, i-authorize ko si bangko na paki-release po nitong 2 million na ito dito sa mga empleyado na ito na naka-record sa aming payroll register. And then, bahala na po si bangko mag-distribute nung 2 million na yon doon sa mga empleyado na naka-record, no? Kasi yung accounts nila ay yung accounts ng mga empleyado, yung mga ATMs nila nandoon sa bank na yon. Okay? So that is why here pwede po tayo mag-disburse ng payroll check. Although on ano no, not necessarily payroll check, kung hindi maaring naka-ATM na po siya. Okay? And then we have to file, no? The amount is notified or capture doon sa ating check register. At kung maalala ninyo, the check register is our cash disbursement journal. And if we will follow the arrows here, our general ledger will be updated, no? Para doon sa summary amount, yung control accounts natin. So ganyan po umiikot, yan po yung ating data flow diagram ng payroll process. Now, please take note lamang po nito, although pasensya na medyo naharangan, no? Personnel, HR, or production, depende sa nature of operations mo, kung manufacturing ka or service type or mga trading lang, no? You may apply either a time card or a job ticket, and then it will be forwarded for the payroll para i-process, no, yung payroll, yung computation ng payroll. And then it will be forwarded sa accounting, una doon sa accounts payable department para i-recognize yung liability, and later on, ipaprocess yung cash disbursement, no? Para pasahurin yung tao, mabawasan na yung ating cash kasi ibibigay na ito sa mga empleyado natin. And of course, yung updating separately, meron tayong segregation of duties to avoid any collusions, no? To avoid yung mga frauds, no? Payroll fraud in this instance, for the updating ng accounts payable at saka yung cash natin. Kasi ang entry na for the cash disbursement, we debit the accounts payable, we credit the cash. Okay? So ganyan po. Okay, let me know class if you have questions on the payroll procedure. Yung portion dito for the cash disbursement, we will follow what can be seen on the cash disbursement procedure. Okay? So hanggang dito muna po tayo. Maraming salamat. I hope na intindihan po ninyo yung payroll process na yan. Okay? Let me know na lang if you have any questions on this or meron kayong naku-curious kayo sa topic na ito. I will see you sa susunod para pag-usapan naman natin yung fixed asset procedures. Until then, bye-bye.